Kapatid, narinig niyo na siguro yung mga katagang "The universe will guide you." Thank you, universe. Manifest your dreams, or yung "You are your own God." Ang nakaka-motivate, ano? Parang sobrang inspiring. Pero mag-ingat kayo, kapatid, dahil sobrang deceiving nito. Dahil kung titimbangin natin sa salita ng Diyos, mapapansin mo isa'y matamis na kasinungalingan, sugar-coated lies. Ito ang New Age movement. Isang modernong anyo ng spirituality na gustong palitan ang Diyos ng sarili. Ang New Age ay hindi isang relihiyon, kapatid, kundi isang kombinasyon ng iba't ibang paniniwala: Hinduism, Buddhism, astrology, meditation, crystals, at energy healing. Ang sentrong paniniwala nila ay ang Diyos ay nasa langit, kaya ikaw din ay Diyos. Pero kaibigan, mali ito. Sapagat ayon sa Biblia, ang Diyos ay hiwalay sa kanyang nilikha. Siya ang manlilikha, tayo ay nilikha lamang. Mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula pa, ay nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa. At sabi pa ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 25, pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan at sinamba nila ang nilikha sa halip na ang lumikha. Yan mismo ang ginagawa ng New Age. Tinataas nila ang nilikha at ibinababa naman ang lumikha. Napakadelikado nito, kapatid. Dahil ang New Age ay mapanlin lang. Ginagamit nila ang magagandang salita, mga mabubuting salita, pero binabaligtad naman nila ang kahulugan. Halimbawa, love and light. Pero tinatanggihan nila si Jesus. Si Jesus ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, ang tunay na liwanag. Sa inner peace naman. Pero wala namang kapayapaan kung wala ang Prince of Peace, si Jesus Christ. Positive energy. Pero hindi mo mababago ang spiritual na katotohanan sa pamamagitan lamang ng iyong pag-iisip. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Sa madaling sabi, ang New Age ay isang modernong maskara ng lumang kasalanan ng tao, ang paghahangad na maging Diyos. Mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 45, sinabi ng ahas kay Eva, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. At ayun na nga, sa pagsisikap nating magising, nakapasok ang kasalanan sa mundo at unti-unti tayong nalayo sa Diyos. Kaya kapatid, hindi mo kailangang hanapin ang Diyos sa loob mo. Dahil ang Diyos mismo ang lumapit sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya hindi mo kailangang mag-manifest o mag-vibrate higher. Ang kailangan mo lang ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa. Ang tunay na espiritualidad ay hindi tungkol sa pagtaas sa sarili, kundi sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Mababasa natin sa James chapter 40 verse 10, sabi dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya kung pagod ka na, kakamanifest, kakahiling sa universe, kakahanap ng meaning, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mababasa yan sa 1 chapter 14 verse 6. Hindi universe, hindi energy, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, dahil ang New Age ay parang magandang liwanag sa dilim. Pero kapag nilapitan mo, mapapansin mong hindi ito araw, kundi ilaw ng apoy na unti-unting sumusunog sa katotohanan. Ang tunay na liwanag ay hindi galing sa loob mo, kundi mula sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sabi nga sa Psalms chapter 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Kaya kung gusto mong makilala ang lihim na kapangyarihan, wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat ito'y buhay, totoo at walang hanggan. Amen?